Okay, sagutan natin itong dalawang age problem. Karaniwang lumalabas sa Civil Service Exam, UPCAT, any college entrance test, mga NAPOLCOM. So kung nahihirapan ka sa age problem, ang technique dyan, i-trial and error lang natin. Pag medyo hindi ka sanay sa algebra, trial and error. So paano ba yung step sa trial and error? Lagi nating itatry lagi yung kung apat ang choices, itry natin yung gitna. Either 40 or 45. Kapag 5, edi yung eksaktong nasa gitna yung itatry natin. So sa number 1, 40 or 45 yung itatry natin. Sa number 2 naman, 16 or 18. Tapos pag hindi nagtugma yun, hindi sumaktot sa condition, automatic kasi dyan, makakancel na yung nasa taas or nasa baba nun. Kaya pinakamaganda pag nag-trial and error, gitna yung pipiliin natin. So i-try natin ito. 10 years ago, a mother was 4 times as old as his daughter. 10 years from now, she will be twice as old. How old is the mother now? So tinatanong age ni mother now. Pag trial and error punta agad kayo sa question. How old is the mother now? Mother now ang hinahanap natin. So lagyan lang natin ng mother and daughter ito, no? M and D for the mother and daughter. Now yung hinahanap, so lagyan natin ng N for now. Tapos P, ito yung past. 10 years ago, so minus 10 tayo sa past. Future natin ay 10 years from now, so plus 10 tayo sa future. Ang hinahanap natin, mother now, so ito yan. Yung mga choices, dito tayo pupunta sa mother now. I-try muna natin itong 45. Pag tinry natin yung 45, lagay natin dito, now, age ni mother ay 45. So kung now si mother ay 45, ang past age niya magiging minus 10. So magiging itong 35. Tapos ang future naman ni mother plus 10, 45 plus 10, magiging itong 55. Okay, try natin kung magsasatisfy sa condition. 10 years ago, dito sa column na to, a mother was 4 times as old as his daughter. 4 times daw. So ibig sabihin, hindi na agad pwede itong sagot na 45. Kasi yung 35 hindi siya divisible sa 4. 4 times daw siya. Si mother ay 4 times as old ni daughter. So, ibig sabihin, mali na itong 45. Kasi decimal ito. Mali na si 45. Ang possible na lang na sagot dito, kailangan divisible sa 4. Divisible sa 4 si 30. Yung ilalagay natin dito. So, automatic ang magiging sagot dito, pwede 50 na lang. Kasi pag nilagay natin si 50 dito, minus 10, magiging siyang 40. O, try natin So, dito tayo sa now, pupunta. Now, ito-try natin si 50. Bakit hindi ko tinry si 40? Kasi pag si 40 ang nilagay ko sa now, 40 minus 10, magiging 30. Again, sabi sa condition, 4 times. 4 times as old. Kung si mother 4 times as old, di magiging decimal ito. 30 divided by 4, hindi siya eksakto. Kaya automatic letter din na yung sagot dito. Okay, patunayan na lang natin. Kapag si mother ay 50, now, past age niya minus 10 magiging 40. Future niya plus 10 magiging 60. Tingnan natin kung masasatisfy ang condition. 10 years ago, a mother was 4 times as old as his daughter. Kung 4 times as old si mother ng daughter niya, si daughter ay magiging divided by 4, magiging 10. Okay? Kung si daughter ay 10 years ago, now, si daughter magiging 10 plus 10, 20. Ang future niya, 20 plus 10, 30. Sakto. Sabi, 10 years ago, 4 times siya. 10 times 4, 40. 10 years from now, ito na yon, 10 years from now, she will be twice as old. 30 times 2, 60. Satisfy ang condition. Letter D ang tamang sagot. Okay, so another. Trial and error ulit tayo. The difference between the ages of a father and his son is 28 years. So 28 years daw ang difference ng age nila. Ibig sabihin plus 28 si father. Punta tayo sa question kapag trial and error ang ginagamit natin. What is the son's present age? Present age ni son ang tinatanong. So lagay tayo dito son and father. Tapos ilagay natin dito yung now. May given dito na 5 years ago. Ayun, 5 years ago, ito yung past. Past nila 5 years ago, edi minus 5. Okay?
O, try natin. 14, 16, 18, 19. Itatry ko tong 16. 16 muna. What is the son's present age? Si 16 ilalagay ko sa age ni son now. So, magiging itong 16. Sabi, the difference between the ages of a father and his son is 28 years. Ibig sabihin, si father, plus ano lang tayo dito? Plus 28 tayo. 16 plus 28, that is equal to 44. Okay? 44 si father kasi ang difference nila, 28. Or pag sinabtract natin ito, 28 yan. 16 plus 28, 44, or 44 minus 16 equals 28. So, past age nila, subtract tayo ng tig 5. 16 minus 5, 11. 44 minus 5 equals 39. Nasatisfy ba yung condition? Parang hindi. 5 years ago daw, the father was 3 times. 3 times as old daw as his son. Yung 11, pag minultiply natin sa 3, equals lang sa 33. Ibig sabihin kulang. 33, kulang. 39 dapat. Dahil kulang, automatic, mali na rin si 14. Kasi nga si 16 kulang. E di what more pa si 14? E di lalo nang kulang yon. So, dalawa na lang ang natira. Pag nagta-trial and error, tandaan, at most 2 lang dapat tayong magta-trial and error. Doon sa pangalawa, alam na natin kung ano yung magiging sagot. So, dahil may natira pa, 18 or 19, itry natin ng isa dyan. Kapag hindi pa rin tumugma yung pipiliin natin, automatic yung last. Yun na yun. Yun na yung sagot. O, try natin si 18. Try natin si 18. O, adjust tayo dito. Kung si son ay 18 now, si father magiging plus 28. 18 plus 28, that will be 46. 18 plus 28, 46. O, try natin ito. Subtract tayo ng 5. 18 minus 5, 13. 46 minus 5, that is equal to 41. Again, kulang ito. 13 times 3 dapat, 3 times as old. 13 times 3, 39. Kulang pa rin. So, mali ulit sa 18 dahil kulang. Ang automatic, ang tamang sagot ay si letter D, 19. Hindi nyo na kailangang isolve yan dahil na-eliminate na yung tatlo. Ipapakita lang natin, kaya natin isosolve, ipapakita natin na tama si 19. Okay? Kapag 19 ang son, si son ay 19 now. Pag pinlas 28 natin, plus 28, ang magiging sagot dito ay 47. Okay? 47 yung father dahil difference nila 28. Minus 5 natin parehas, 19 minus 5, 14, 47 minus 5, 42. At eksakto na siya. Pag multiply natin, 14 times 3, eksakto, 3 times 4, 12, 3 times 1, 3 plus 1, 42. Sakto. 3 times as old si son sa past age nila, 14 and 42. So, ang age ni son now ay 19. Okay, that's it. So, I hope nakatulong ang video na ito para sa mga nahihirapan sa age problem. Kung meron kayong math question, i-comment nyo lang dito para masagutan natin. Malagyan natin ng shortcut tsaka ng detailed solution. Bye-bye! Sa mga naghahanap po ng murang civil service exam review, ito po yung offer ko sa inyo. 99 pesos lang po, all-in na po ito. Meron tayong 500 slots na available. Ito po yung mga inclusion niya. 10 days math and logic tutorial via Zoom. Online po ito ha. So ang schedule na itong 10 days, ito po. Ayan, math and logic. 7 to 9 p.m. po lahat ito, MWF po ito. So July 6, integers, PEMDAS, GCF, and LCM. July 8, fractions and decimals. July 10, law of exponents and radicals and unit conversion. July 13, number series and number analogy. July 15, basic algebra. July 17, percentage, ratio, and proportion. July 20, word problems. July 22, data interpretation. July 24, logical reasoning. And July 27, abstract reasoning. So, madadaanan po natin lahat ng mga math and logic. Meron din tayong Google Forms reviewer sa ibang subjects kagaya ng verbal ability, analytical ability, general info. Marami rin tayong mga 150 item na mock test. Then may only replay din po tayo ng past session. Ito pong mga Zoom meetings natin, recorded po yan sa exclusive na FB group natin. So ano pong inaantay nyo, mag-message lang po kayo sa akin dito sa aking FB RJ Enseñado.